Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Angela Janagner at welcome po sa aking Day 91 Daily Devotion ni Pastora Salocampo. At para po ngayong araw ay ang panghuling series about Reformation Back to the Bible Movement. At ang topic po natin ngayong araw, October 27, 2024 ay Soli Deo Gloria to the Glory of God Alone. At ang scripture po natin ngayong araw, Romans 11:25. For from Him, and through Him, and for Him are all things, to Him be glory forever. Amen. Sa Tagalog naman po, sapagkat mula sa Kanya at sa pamamagitan Niya at para sa Kanya ang lahat ng mga bagay, sumasa Kanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. And teaching number 1, God created all things for His glory. Sabi po dito na ang ating Panginoong Diyos daw po ay siyang naggawa ng lahat ng bagay para po natin kapurihan po siya or ibalik po sa Kanya yung kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 2, God redeemed us for His greater glory. Sabi naman po dito ng ating Panginoong Diyos na ibinalik niya daw po tayo sa Kanya sa pamamagitan ng His greater glory. Ito po yung pagpapabalik niya po sa atin nung marami na po tayong pagkakasala, and yung anak niya po ay ayun po yung pinaka His greater glory na parang binigay niya para po tayo ay mawala po yung kasalanan natin, and sinakripisyo niya po yung sarili niya pong anak na si Jesu Kristo para po tayo ay mapabalik sa Kanya. And teaching number 3, God desires that we see His internal glory. Sabi naman po dito na ang ating Panginoong Diyos po ay nag-desire na makita po natin yung internal glory ng ating Panginoong Diyos. Na ito po yung makita po natin na yung mga ginawa niya po is habang buhay po ito na dapat gina-glorify natin. And application, paano po natin ito ma-apply sa ating mga buhay? So, application number 1, follow the ground compass of life. Sabi naman po dito na sundan or gawin natin yung mga bagay na compass of life. Kunwari, may compass po tayo. Ang compass po ay lagi po itong nakatutok sa north, which is sa taas or sa taas or sa diretsong daan sa buhay natin. Na dapat po nasundan natin ito at dapat po nagawin natin yung mga bagay na gino-glorify yung ating Panginoong Diyos. Dahil nga po, ginawa niya po ang lahat para po mag-glorify natin siya. And application number 2 is focus on what glories the Lord. Ang sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na tayo ay mag-focus lang dun sa mga bagay na nag-glorify yung ating Panginoong Diyos. Like, tayo po ay gumagawa ng mabuti, nag-glorify po yung ating Panginoong Diyos dito. Gumagawa po tayo ng mabuti, pero walang kapalit. Nag-glorify po ang ating Panginoong Diyos dyan. And pag tayo po ay nagsiserve sa church, dahil po ang church ay temple of the Lord. Kaya po pag tayo po nagsiserve sa church or tumutulong po tayo sa church, ay gino-glorify na rin po natin ang ating Panginoong Diyos dito. And application number 3, fulfill our duty and be forgotten. Sabi naman po dito na tayo parang i-apply po natin sa sarili natin na mag-preach tayo, magsabi tayo ng gospel, magsabi tayo ng mga
mula sa Bible na ipagkalat natin ito sa ating mga kakilala or sa mga tao na nasa paligid natin, at pag tayo po ay namatay, be forgotten. Yun po. Pag ginawa po natin yon, is nag-glorify po yung ating Panginoong Diyos doon. Yung mga bagay na mapupulpil natin para po yung mga duty natin na nag-glorify siya. Ayun po, pag napulpil natin yon, tayo, maganda po ito sa pakiramdam, at dahil nga po yung katawan natin is temple of the Lord din po to, kaya dapat ingatan po natin, and i-fulfill po natin yung mga bagay na nag-glorify ang ating Panginoong Diyos. And discussion, why is the glory of God our grand compass for life? Sabi naman po dito, and para po sa natutunan ko na yung grand compass for our life is importante, dahil nga po nag-glorify natin yung ating Panginoong Diyos po pag ginagawa po natin yung mga bagay na tama, or nakapokus tayo sa mga bagay na nag-glorify ang ating Panginoong Diyos. And ayun lang po ngayong araw. Maraming salamat. God bless.